Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Martin Romualdez at si Saldico iimbitahan na sa susunod na kabanata. Sa susunod po na hearing ng Blue Ribbon. Seryoso ba to? Paano pag ayaw mo tumalo? Pag-usapan din po natin na si Auntie Claire mukhang spokes, mukhang spokes ah, ni Martin Romualdez. Bakit binabanatan si Escudero at tila pinagtatanggol itong si Martin Romualdez? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mahina po ba sounds natin? Yan, nawala yung aking... Lakasan nyo pa. Kung mahina po sounds natin, medyo lakasan. Medyo lakasan nyo na lang yung volume nyo. Nakatapat na eh. Hello. Talaga ba? Mahina? Parang todo naman dito. Test mic, mic test. Mic test, test mic. Test mic, mic test. Di lang kasi yung isa yun. Si Raymond Garcia. Tatlo sila nagsasabi. Ex-crew. O ba'y nakainuman ko? Di ako sigurado. Ikaw ba'y nakainuman ko sa, sa kaputian? Okay. Wala na tayong magagawa. Tinesting ko naman. Mukhang okay naman. Kaya ilakas nyo na lang po. Start na po tayo mga kapatid. Simulan po natin rito sa kay Saldico at saka dito kay yung sa imbitasyon, no. Pero marami pa po rito eh. Ito po muna, no. Dito muna tayo kay Bato. Kung ano na lang, baka may makalimutan ako. Sabi po ni Bato, Senator Bato, moral ng mga retiradong pulis sa gitna ng flood control controversies. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa na galit umano ang moral. Galit ang moral? Parang marami sa mga retiradong uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay hindi ko maintindihan. Parang mali yung pagkakasulat nitong News 5 na to. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa na galit umano ang moral ng mga retiradong uniform personnel sa gitna ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects. Any form of dissatisfaction, however significant,
it may be, if it snowballs into something bigger, then it will constitute a threat po sa ng senador. Kung hindi yan ma-address, magkakaproblema tayo dyan. Aside from being a Filipino, they are retired officers na may certain degree of influence pa rin sa komunidad. Nagsilbi noon si De La Rosa bilang hepe ng PNP. Totoo po yan, no? Naranasan na po natin yan nung EDSA 2. Hindi po pwedeng baliwalain yung mga retired military personnel. Pati ng lalamunan ko, mukhang nahawa na ako sa trangkaso ng Okay. So, yan po ay paalala ni General Bato, ni Senator Bato, dahil naganap na po to eh. Alam ko si Erap yun nangantyaw ng mga retired na naman niya mga yan, wala nang ano yan, wala nang influence. Yung mga nagsasalita rin po yung mga retired generals o mga retired officers ng AFP noon, hindi nila pinapansin kasi retirado na raw. Yung pala sila po yung sila po yung kasi very vocal po. Bakit po yun nga no, yun yung puna nyo, 'di ba? Pwede niyong punahin. Retired na naman yan. Hindi yan yung importante. Ang importante yung kasalukuyan, no? Yung mga uniformed officers ngayon. Alam niyo po, dahil nga sila po ay active duty, hindi po basta-basta yan, no? Siyempre, alangan namang, unlike po nitong mga retired na, wala na po sila sa chain of command eh. Hindi na po sila, kumbaga, yung pananaw po nila, yung pananaw po nila na anong tawag dito? Ah, yung galit sila sa korupsyon, maaari na po nilang ipahayag dahil wala na po sila dun sa sumusunod pa sa kanilang mga opisyal, na yung opisyal nila ay sumusunod po sa presidente ng Pilipinas, 'di ba? Ganun po 'yun eh. Kaya okay lang 'yan na sabi nga ni Senator Bato, hindi po pwede 'tong balewalain kasi lahat ng uri ng dissent 'pag binalewala, lalaki po 'yan, no? Kahit mukhang insignificant po 'yan sa una. Tsaka hindi po simple 'tong yung mga militar na 'to, unlike po sa mga private at tsaka sa ibang government official na once na nagretiro na, wala na pong impluwensya. Dito po hindi, no? Ito lang po ang tanging anong tawag dito, grupo na kahit retirado na sila, may impluwensya pa rin sa kasalukuyan. Kumbaga, yung paggalang po sa kanila kasi very honorable yang ano nila, kanilang yan pong kanilang samahan, no? Kaya ginagalang din po pati yung mga samahan ng mga retiradong opisyal. At marami-rami na po yan mga tuloy-tuloy na nananawagan na magtino ang gobyerno at gusto nilang lumaban, makilahok sa pakikipaglaban dito po sa malawakang korupsyon. Okay, punta po tayo sa next balita. Ito po ang sinabi naman po ng ating DOJ Secretary si Remulla. Remulla denies Romualdez is outside DOJ flood control probe. So itinanggi po ni Jesus Crispin Remulla na dismiss o hindi po totoo yung aligasyon na hindi nila isinasama sa investigasyon itong si Martin Romualdez dito po sa flood control controversies, no? That's not true ayon kay Revilla. You know, in cases like this, we don't really speak until the witnesses come forward. Yan.
Ito po ay reaksyon niya sa privilege speech ni Senator Francis Chis Escudero. Pero yun nga, ang problema nga, katulad po nito, si Saldico kasi napakarami na pong witness na siya tinuturo. Lahat po ng mga engineer, no, dito po sa Bulacan at saka yung Yusek Bernardo, tinuro na po si Saldico eh. Pero sa kasalukuyan, dalawa pa lang po yung nagtuturo dito kay Martin Romualdez, si Diskaya at saka to si Gutesa. Ngayon, pero ang problema nito, yung mga tao, kapanipaniwala na po sa kanila eh. Ito po ang problema ng ating gobyerno, no? Lalo na po yung tinatag nilang ICI. O, sa isang banda, naka-live po yung Senado. Napapanood po nila ng live. Kung hindi man nila napanood ng live, kumakalat po yung mga video na itinuturo po si Martin at saka to si Saldico. Ngayon, nagtayo po si BBM ng ICI. Alam nyo, okay lang sana yung ICI. Yung ICI po, Independent Commission for Infrastructure. Okay lang sana eh kung nagsimula 'to na may prestihyo. Yun na nga eh. Pero kung ito po ay ah, para lang i-delay lang yung galit ng mga tao, hoping na makalimutan ng tao yung galit nila, papalpak po 'to kasi palaki po ng palaki. Yung panawagan po ng tao ngayon, hindi na po 'to pupuwedeng palampasin pa si Martin. Hindi po puwedeng sabihin lang ni Martin na mahilig kasi mag-deny si Martin ng lahatan, eh. Dini-deny niya lang, hindi totoo 'yan. Oh, yang mga speech na 'yan ay pro Duterte na linyahan. Ano ngayon kung pro DDS na linyahan? Porket sinabi mong DDS hindi na totoo? Nagde-deliver sa'yo ng male-maletang pera, eh, tapos sasabihin mo lang DDS na ano 'yan, na linyahan. Ano ngayon? Kung Duterte ang may linya niyan, kasalanan ba namin? Kasalanan ba namin na yung mga dilawan at saka 'tong mga oligarko ay hindi hindi sumasama sa panawagan na pababain si Marcos? Di namin kasalanan 'yan. Dahil 'tong mga dilawan, 'tong mga oligarko, 'tong mga kaparian, mas takot sila. Alam naman namin kung bakit hindi lantad na, na na hangga't nariyan si BBM, hindi talaga makakakamit ng katarungan. Palagay na natin, ha? Ito paulit-ulit ako rito, palagay na natin na hindi involved talaga si BBM. Yan, wala siyang kinalaman. Halimbawa, talagang bulag siya, bingi. No? Wala siyang kamalay-malay for mahigit 3 taon na siyang presidente. No? Hindi gumagana yung intelligence niya kahit may intelligence fund. Palagay na nating wala siyang kamalay-malay. Doon naman ako na bumibilib. Alam nyo lahat na nangyayari sa mga Duterte pero dito sa mga pagnanakaw sa gobyerno mo, hindi mo alam. Sa makatuwid, hanggat ganyan lang po ang pagtugon, no? Actually, ako nakikita ko ngayon, tignan nyo po. Nag-iimbestiga yung ICI, tapos ano po mangyayari? Lahat po ng iniimbestiga nila, galing din po yung mga testigo, lahat din galing din sa Senado. Tapos lahat po ng iimbestigahan nila, ipapasa na naman nila sa ombudsman. Galing sa Senado, pupunta ng DOJ, tapos pupunta ng ICI. Nadagdagan lang po yung taga-imbestiga eh. Wala rin namang kapangyarihan mag-usig tong ICI na to.
Umaasa lang naman sila. Umaasa lang, wala naman silang nakukuhang mga testigo. Lahat din ng testigo ng Senado. Kaya nga po, ang sinasabi ko, magtrabaho lang yung Blue Ribbon ng maayos, sa matinong tao lang. Magtrabaho yung DOJ, NBI, tsaka ito pong ombudsman. Hindi na po kinakailangan ng ICI. Pampadagdag lang yan sa gastos eh. Eh, Marley, kumusta naman? Saan ka na tumatambay ngayon? Meron pa ba dyan kayo sa Liwasang Bonifacio? Tumatambay ka ba dyan? Punta na po tayo dito sa susunod. Eto po, yan si Auntie Claire. Akala ko unofficial spokes to ng Pangulo eh. Akala ko lahat ng sinasabi nito para sa Malacanang, 'di ba? PCO po. Ang PCO po, ang trabaho po ng PCO ay tagapagtanggol, sila po yung nagpapalaganap ng mga proyekto ng pamahalaan para malaman ng tao. Sila po yung nagtatanggol sa Malacanang. Iba na po pinagtatanggol nito ni Auntie Claire eh. Pinagtatanggol na ni Auntie Claire si Martin Romualdez. Hindi po kasama. Auntie Claire, sangkatutak na nagsasalita para kay Martin Romualdez. Pati ba naman ikaw? Pati ba naman yung PCO? Tagapagsalita pa rin ni Martin Romualdez? Paano kami maniniwala na walang kamakamag-anak? No? Wala kayong sasantuhin. Kaibigan, kamag-anak, kapartido. Oh. Nagsalita pa lang si Chis, binanata mo na si Chis. Ano sabi niya? Pinuna ng Malacanang ang talumpati ni Senator Chis Escudero labang kay dating Speaker Martin Romualdez. Kahit ng palasyo, wala itong saysay kung walang ebidensya. Tagapagsalita ka rin ni Martin? Napakarami ng tagapagsalita si Martin Romualdez. Dumagdag ka pa? Yan po yung problema eh. Akala nila hindi mahahalata ng tao. Kumbaga second nature na sa kanila ipagtanggol si Martin. Hindi po, separate po, no? Separate po ang administrasyon, separate po ang executive dito po sa Congress. Bakit? Parang nagiging tagapagsalita ka pa ni Martin. Ang dami na pong tagapagsalita ni Martin. Ano yung sinasabi mong kung walang ebidensya, kahit na gaano kaganda yung speech, binabanatan niya kasi, kahit daw gaano kaganda yung speech nito ni Chis Escudero, talaga namang mahusay naman mag-speech si Chis Escudero, kahit daw gaano kaganda yung speech, pag wala pong ebidensya, wala din. Dapat daw, dapat daw po ay evidence-based. Abogado ka, hindi na dapat naming ipinapaliwanag sa'yo eh. Pero dahil nanlilito ka, ipapaliwanag namin sa tao na mali yan. Pero eto muna, pagsisaldi ko, hindi mo pinagtatanggol. Pagsisaldi ko, gusto mong pauwiin at pasagutin mo sa mga katanungan. Bakit hindi mo sinasabi pag si Martin ang binabanatan, bakit hindi mo sabihin na kinakailangan ipagtanggol ni Martin, kinakailangan sagutin ni Martin yung kanyang mga binabato sa kanya? Bakit kay Saldico, kinakailangan umuwi ni Saldico? Hindi ko pinagtatanggol si Saldico, pareho lang yung mag-amo na yan, si Saldico tsaka si Martin. Ang approach lang eh. Alam nyo na yung isa nilalaglag nila eh. Tapos yung isa pinagtatanggol eh. Bakit si Saldico gusto mong pauwiin para pasagutin mo sa mga pinaparatang sa kanya?
Bakit si Martin, hindi mo sabihin na sagutin niya yung pinaparatang sa kanya. Ang sinasabi mo na kailangan may ebidensya si Chis Escudero sa binabato niya kay Martin. Oh. Alam po ninyo, wag kayong papalin lang sa ebidensya. Dalawa po yung uri ng ebidensya. Yung pong ebidensya na nahahawakan, material evidence. Yan po yung mga resibo, yung mga bank account, yan po. Mga nahahawakan, nakikita. Ayan po, material evidence. Pero meron pong tinatawag na testimonial evidence. Yung pong ebidensya ng nakasaksi. Oh. Sa pamamagitan po ng salaysay. Ebidensya rin po yun. Kaya itong mga abogado na to, nanlilito eh. Huwag po kayong papalito. Yung sinabi po ni Gutesa, ebidensya po yan. Ang pagkakaiba po niyan, ang tawag po diyan, testimonial evidence. Ebidensya po yan sa pamamagitan ng testimonya. Nasaksihan niya. Naroon siya nung nag-deliver. Hinatid nila yung 46 na inakyat kay Saldico, 35 na lang yung binaba. Yun yung hinatid nila, 35 na maleta. Kaya yung sinasabi mong walang ebidensya, ano yung sinabi ni Gutesa? Ano yung actually, kino-corroborate na ni Gutesa yung sinabi nung una ni Diskaya na mayroong share, no? May tagakuha ng share ni Martin Romualdez. Pinangalanan nga ni Diskaya, nagtataka nga ako sa Blue Ribbon Committee. Pinangalanan ni Diskaya yung mga pinagbibigyan niya ng pera, mga driver, bakit hindi nyo imbitahin sa Senado? Hindi naman congressman yun. Driver lang ng congressman. Wala silang parliamentary courtesy. Wala yatang silbing si Princess. Okay, punta na po tayo rito sa ating pangunahing balita. Ayan po. Ngayon po pinahayag. Romualdez Saldico. Kanina ano to eh. Eto ngayong araw lang po to, no? Ayon po dito sa balita, Inquirer, former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez and resigned Ako Bicol Party List Representative Elizaldico will be invited to the next hearing of the Senate Blue Ribbon Committee's investigation on the corruption behind anomalous flood control projects according to Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson. Hey, seryoso ka ba Lacson sa pag-imbita sa kanila o na-pressure ka lang? Na-pressure ba kayo sa pagbanat sa inyo? Back-to-back na banat ni Chis Escudero at ni Marcoleta? Na-pressure ka ba bilang chairman kaya ka bumigay? Kasi ilang beses na nating narinig si Pampilo Lacson na sinasabi niya na hindi pwedeng imbitahin si Saldico dahil sa parliamentary courtesy. O bakit ngayon si Martin? Iimbitahan nyo na. Asan na yung parliamentary courtesy? Dadaan daw to kay Speaker D. Pwede naman talaga eh. 'Di ba? Dapat ang attitude diyan, iniimbitahan ka, kung hindi ka dumalo, yung testimonya lang laban sa iyo, yung ire-report namin kasi ayaw mo sagutin eh. Meron kaming testigo dito na nagsasabi, tignan nyo ha, may testigo na nagsasabi na dinalhan ka ng pera. Kung walang magre-refute niyan, ibig sabihin kung walang
kung walang lalabas na testigo o mismo si Martin ayaw niyang kontrahin yan, ibig sabihin, yan na yung lalabas sa report nila at pakakasuhan ka dahil ayaw mong kontrahin eh. 'Di ba dapat ganun yung attitude eh. Kaya kayo dapat dumalo kasi kung hindi kayo dadalo, yan na yung aming lalabas. Yan na yung lalabas sa aming committee report na ikaw ay binigyan ng 35 na maleta. Wala ka namang kinounter, hindi mo namang kinounter para mapilitan sila. Eh si Martin naman, sabi naman ni Martin, sasagutin niya naman daw. Dito mo patunayan na sasagutin mo yan. O si Saldico, nasa ibang bansa. So dadaan sa proseso. Pwede nang imbitahin, hindi na wala na siyang parliamentary courtesy dahil hindi na siya congressman. Ibig sabihin, kung hindi siya dadalo, pwede na siyang makontempt, pwede siyang issuean ng warrant of arrest. O ngayon, ang tanong, tama tong tanong, magkakaroon pa ba ng hearing? Alam niyo kung bakit duda ko? Bakit duda ko na sinabi lang ni Pampilo Lacson, iimbitahin ka namin sa susunod na hearing. Kailan yung susunod na hearing? Anong uri ng Blue Ribbon Chairman to? Ang daming pwedeng imbitahin ni hindi maitakda kung kailan yung susunod na hearing. Wala pang petsa eh. Kaya pagdududahan mo, ito ba'y palabas lang para yung mga tao hindi magalit? Kasi halatang halata siya eh. Tinatanggi niya. Ayaw niyang imbitahin si Saldico. Sabi nga ni Marcoleta, tinuturo sila oh. Ang pagkakaturo sa kanila, mga mastermind sila tapos hindi nyo man lang imbitahin. Ngayon, ang tanong, bakit wala kang binibigay na petsa para sa susunod na investigasyon? Bakit ayaw mong panay-panayin? Takot ka kay Gutesa? Takot ka na may panibagong Gutesa na naman? Nalalantad? Dapat to ipurso talaga. At saka para mapahiya, kasi ang ano ni Martin, sabi niya, kaya niya, sasagutin niya raw sa tama eh. O ngayon, bumalik na sa inyo. Yung ginagawa nyo kay BP Sara, wala kayong ebidensya, wala talaga. May nagsabi ba kay BP Sara, may nagpatunay ba na ako po si Mary Grace Piatos? Pinapirma lang po niya ako. Hindi talaga ako ahente, hindi talaga ako. Wala eh. Walang nagsasabi kay BP, panay haka-haka lang ng mga congressman na ginastos niya yung pera. Pero eto, may nagsasabi, may nagtuturo sa inyo. Eto po, pinadala ko kay Saldico. Eto po, ang porsyento ni Saldico. Eto po, nagdala kami ng maleta. 45 kay Saldico. Tapos, 46. Binaba yung 35, dinala namin. Hindi ko pa nababalitaan yung lindol. Eto pa isa, si PRRD, ang bilis ng pagkakahuli, ang bilis ng koordinasyon nyo sa Interpol. Ganyan din ba gagawin nyo kay Saldico?
Kasi 'pag hindi yan umuwi, fugitive na dapat ang turing niyo diyan. May kaso na. Okey, isa pang balita yung kay Kiko, 'di ba? Kiko Barsaga, na balak niyang sampahan. Tama naman, alam niyo, hindi naman ako naniniwala na magpo-prosper yan, pero maganda po yung ideya, eh. Hindi lang tayo ng impeachment si BBM, sasampahan daw ni Kiko Barsaga na impeachment si BBM. Maganda po yung idea na yan, 'di ba? Kahit na alam natin na mahihirapan si Kiko Barsaga na makakuha ng 108 o 109 na signature. Dalawa po yan, eh. Alam nyo, ako naniniwala na yung kasi yung iba nag-aabang, "Di bale na sa 2026 sasampahan naman ng impeachment si VP Sara." Kapal naman ng mga mukha niyo, 'no? Makakapal ng mukha ninyo na magsampa pa rin kayo ng impeachment kay VP Sara kung may magtutuloy pa niyan. Ang tagal niyo na, wala kayong ebidensya. Nakakahiya kayo. Eto ang dami na nagsasabi. Si Martin Romualdez, si Saldico. Tapos si BBM, sa kanya lahat yan sa kanya lahat yan. Pinirmahan niya yung mga palpak na 3 taon na budget ng Pilipinas. Sa kanya na yan lahat. Kaya eto po, yan. Actually, si BBM din na nagpahamak sa sarili niya, eh. Bakit? Pinagyabang mo sa sa SONA na naman, eh. Minsan kasi eto problema ni BBM, eh. Gustong-gusto niya magpakitang gilas sa SONA. Hindi naman kayang pangatawanan. Mananagot, mahiya naman kayo. Yung pala hanggang dun lang na mahiya lang. Ang tagal binitin-bitin yung pagtatayo ng ICI na yan. Yung pala ganyan lang ang abutin. Gusto ba ng tao yung ICI na yan? Para lang pong mga investigasyon na hindi namin alam kung ano yung iniimbestigahan ninyo. Hindi namin alam kung paano kayo nag-iimbestiga. Ganito yan, eh. Hindi kayo televise. Hindi kayo live. 'Di ba? Dito sa live, tinuturo na si Martin tsaka si Saldico. Paano kung yung ICI hindi absuelto si Martin at si Saldico? Di napasama pa yung taong bayan dahil diyan sa pagtatayo nyo. Kaya tama yun, eh. Ano aasahan nyo rin, si Marcos ang nagtayo niyan. At nakatago. Yun yung importante dun, eh. Bakit nyo tinatago yung investigasyon? Dahil daw, para daw baka daw magamit sa politika. Baka magamit sa politika ang pinagsasabi nyo. Pera ng taong bayan yan, eh. Ayaw nyo magamit sa politika. Bakit? Ililihim nyo? Kalukuhan na katwiran yan. Kaya daw nila ayaw i-televise kasi baka daw magamit sa politika. Yung katarantaduhan na ano yan. Talaga namang mga politiko yan, eh. Mga politiko yung nandugas sa amin tapos ayaw nyo magamit sa politika. Ibig nyo sabihin, lilihim lang natin to. O paano yan? Halimbawa, si Martin na may kasalanan, lumabas sa inyong investigasyon si Martin. Ay, kilala na namin ang mastermind.
Pero hindi namin sasabihin kasi baka magamit sa politika, eh. Yung magnanakaw, puta, bakit kayo natatakot na matalo yung magnanakaw? Kung magnanakaw yan, eh, bakit nyo ililihim nyo? Sekreto muna 'to. After na ng 2028 election tsaka nyo malalaman kung sino yung magnanakaw. Eh, papaano kung nanalo yung magnanakaw? 'Di ko maintindihan kung bakit kinakailangan hindi naka-live, eh. Meron ba kayong mga pinag-uusapan diyan? Sinasabi niyo ba, "O eto umamin ka na." Para yung kalahati ng ninakaw mo, yun lang ang babawiin namin. Ganun ba ang usapan niyo riyan? Para daw hindi magamit sa politika kaya hindi dapat i-live. I-live nyo para magamit sa politika, mga bugok. Ibig nyo sabihin yung magnanakaw ililihim nyo para manalo uli? Yun yung purpose, eh. Nakikita nyo na ngayon yung purpose, hindi para mabulgar kung sino yung magnanakaw. Para daw hindi magamit sa politika. Ibig sabihin, kahit kilala na nila yung mastermind na magnanakaw, hindi namin sasabihin. Bakit? Baka matalo sa politika, eh. Yun nga yung purpose natin. Huwag nang iboto yung mga magnanakaw. Ngayon, para hindi sila masyadong pahiya kasi hinahamon talaga sila. Bakit hindi iniimbestigahan si Martin? O ngayon, inimbitahan. Ang tanong, kailan yung susunod na hearing? Kahit ba tumanggi si Martin, di siya na yun. 'Di ba? Inimbitahan ka namin, tumanggi ka. Wala kaming magagawa. Lalabas ka na mastermind ka. Kasi may nagturo sa'yo, eh. Ayaw niyo may pagtanggol yung sarili mo. O di kasalanan ni Martin yun. Pero kung sasabihin niyo lang na sa susunod na hearing, imbitahan, wala namang petsa. Niloloko niyo lang yung mga tao. Kailan yung susunod na hearing? Bakit ayaw ninyong i-announce yung petsa? Si Marcoleta, pagkatapos ng hearing, in-announce na kagad sa Lunes uli ang susunod na hearing. Eto dahil nabigla kay Gutesa, teka muna, baka mabigla na naman tayo. Nakita ko ng atwiran si Lacson, eh. Pwede ba naman yun hindi ako magpa-interview sa mga press, 'di ba? Meron pala siyang katwiran na gano'n. 'Di ba binabanatan niya ni Marcoleta? Pa-interview ng pa-interview. Kada interview niya may sinasabing paninira kay Marcoleta. Hindi po masama magpa-interview sa press, Mr. Senator. Hindi namin sinasabing huwag kang magpa-interview sa press. Ang sinasabi namin, pag nakaharap si Marcoleta, hinahamon ka. Harap-harapan sinasabihan ka na mali yung ginagawa mo. Na tayo-tayo, panay kayo paringganan. Yan sinabi ni Marcoleta, eh. Nagpaparinig ka tuwing ini-interview ka. Oh, sinabihan ka na ng harap-harapan, eh. Ngayon kung gusto mo sumugot, dapat harap-harapan. Matigas din ulo mo. Ano magagawa mo? Matigas talaga ulo ko. Ngayon, pagkatapos, tsaka ka magpo-post sa X nung nahimasmasan ka. Mga senador kayo, eh. Magdebate kayo. Kita nyo katwiran ni Lacson, ha. Sabi ni Lacson, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Is overly vocal, boastful, or aggressive.
so we can create an image of strength through noise. It is best to ignore and make him stand on empty platform. Tama ba yan? Bilang senador, yung pinakamaingay daw, yun daw ang weakest. O di weakest senator pala si Miriam Defensor Santiago. Kasi siya pinakamaingay nung panahon niya. Ang strongest senator pala, pag susundan natin yung sinabi ni Ping Lacson, ang strongest senator si Lito Lapid. Kasi siya pinakatahimik eh. Strongest senator. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Likes lang po. At lalamunan ko, umabara na yung ilong bukas nito. Trangkaso na. Leshen, nasa Hong Kong ako. Jabs, may the Almighty Father bless, heal, protect, prosper, and forgive us all. Filipinos always taught through Jesus Christ our Lord Savior, the redemption, the Redeemer of the whole world. Amen. President Felix, ipapatawag po nila kapag nakalabas na ng bansa at idadahilan na magpapagamot sa ibang bansa. Isa pa yung AMLAC na yan. Nagmamalaki nila. Marami raw na freeze. Sa isip ko, paano mo ma-freeze yung mga nasa maleta? Cash nga eh. Ang mape-freeze lang po yung mga nasa bangko. Malamang po ang yaman ng mga yan. Cash. By the way, lumindol na malakas kanina sa Cebu at buong Eastern Visayas. Ingat po kayo ha. Yung mga naapektuhan po ng lindol. Yan, usapin na, ano ba yung malakas na lindol? Yung 1991 ba? Buisit na buisit ako. Hayop yung mga reporter na yan dati.